Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Matapos may labas ang mga ebidensya, kasong isinampa ng QCPD Police laban kay VP Sara, binasura na. Buti naman. Yan ang mga dapat nating malaman at dito sa balita ni Chikadora. At doon sa dulo ng ating video, merong nagmamaktol na isang representative. Oo, kung kilala nyo yung nakagano. Kung kilala nyo ho yun, meron ho siyang mensahe. Hindi ko alam kung ano yung pakiwari nyo, kaya kayo na ho ang humusga ng video na yon. Pero dito, bicameral conference committee, kailangan na ipaliwanag. Sino magkakakwento niyan? Mamaya abang-abangan nyo. Pero bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, like, share, at subscribe. All good sa po tayo dyan. At like nyo yung video, share. Naku po! Medyo nagtatampo na naman ako sa inyo. Mukhang mahina na naman ata ako sa inyo. Hindi nyo sinishare yung video natin, mga kasama. At si boss naman, ano naman ang naisipan ni boss? Bakit pinalungkot niya naman yung araw ko, mga kasama, no? Dahil siyempre kung tayo ay mag-update araw-araw at hindi makikita ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung ating subscriber, nakakalungkot ho. Tayo ho ay nagbibigay ng impormasyon na informative, na update patungkol dyan. Tapos, naku po, si boss naman, Pero sige, i-like nyo yung video boss, baka naman. Paabutin mo ng mas maganda pa sa mas maganda. Yan isang like, isang share. At eto na, ipasok na natin si Chikadora para maganda sa maganda sila magpaliwanag dito sa mga Naku, binasura na. Paano ang balik nito? Kayo naman nakakasuhan. Kasi kinaladkad nyo ang pangalan di umano ng VP Sara. Diba? Bigla kayong bumelta Wala namang ginagawa si VP Sara. Kinakasuhan nyo. Ngayon, paano na ito? Ang lagay, pwede ba ganun-ganunan lang yan? Sabi yan ni Chikadora. Chikadora, ipasok mo. Matapos palabasing kasalanan pa ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ginawang pagtatanggol sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez, na nooy ipinag-utos raw ng Kongreso na imbes dalin sa ospital ay diretso sa Women's Correctional, mga pulis na humarang sa ambulansya at nagkaso pa ng direct assault kay VP Sara. Quezon City Prosecutor's Office ibinasura ang kaso ng QCPD laban sa Vice President. Buti naman. Ito ang breaking news ngayong araw, January 28, 2025, Martes, kung saan kinumpirma ng Prosecutor's Office sa Quezon City na kanilang ibinasura ang reklamong direct assault at iba pang kaso na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte ng ilang miyembro ng Quezon City Police District. Ayon sa balita, tuluyang ibinasura ng Quezon City Office of the Prosecutor ang mga kasong direct assault, disobedience to authority, and grave coercion laban kay Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio sa kanyang Chief of Security Details at iba pang kaugnay ng insidente sa Veterans Memorial Medical Center noong November 27, 2024. Ayon sa resolusyong inilabas ng Quezon City Prosecutor's Office, walang matibay na ebidensya ang mga pulis para sa mga di umano'y direct assault, disobedience of authority at grave coercion raw na ginawa ni VP Sara. Sa madalit sabi, dismiss o ibinasura ang nasabing reklamo ng Quezon City Police District at ilang pang mga miyembro ng PNP laban kay VP Sara dahil sa kawalan raw ng ebidensya. Salamat. Panoorin ang buong balitang umaani ngayon ng samot-saring reaksyon at nagte-trending na sa social media matapos mapatunayang walang kasalanan si Vice President Sara Duterte at tuluyang ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang mga kasong isinampalaban rito ng QCPDs. Narito't panoorin ang full video. Ano kayo ngayon? Basahin natin mga lods, Dismissed! Basahin natin. Wherefore,
In light of the foregoing considerations, the complaint for violation of Article 148, direct assault, Article 151, disobedience to authority, and Article 286, grave coercion, na isinampa at inireklamo nila kay VP Inday, all of the revised penal code against respondents Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio and Col Raymond Dante Pitina is recommended to be dismissed for failure to sustain a finding of prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Oh, ano na, di ba nakakahiya? Buti na lang itong mga korte din natin sa Pilipinas ay nagfa-function pa ng maayos. Hindi lahat sang-ayon sa inyong mga hinayupa kayo. Dismissed. So, ano kayo ngayon? Nakakahiya, di ba? Yung mga nag-file pa niyan, yung ibang mga nag-file niyan, mga pulis na supposed to be sila ang magtatanggol sa Vice President, pero sila pa ang umaabuso sa batas. Ang daming Ito yung mga masisigasig na mga pulis eh. Pagkatapos hindi pa nga natatapos eh. Kinaumagahan ata o 2 araw makalipas. Pero tingnan mo Ito, naman yung tapusin ganito lang natin kalaki. ads. 2 araw makalipas, naghain na kagad ng mga kaso. Kita nyo, nabanggit ni Real Talker na mga kaso. Buti na lang at magagaling yung mga taga Quezon City. Pinawalang visa. Ngayon, ang takbo, nakakahiya kayo, kuya. Sumausaw. Sabi ni Alin Sheila to, sumausaw pa kasi kayo. 'Di ba? Kayo na nga ang muntik makasakit kay BP, yung tao nyo. Ayan yung pogi na yan Siya pa yung maangas magsalita nun. Eto. Paano kung halimbawa magkabaligtad si Baka ngayon, kuya? Pag umupo si BP Sara, si Baka. Hindi mo makukuha yung mga pensyon mo. Sa totoo lang, kuya, kasi pinakita mo yung ugali mo eh. Ganyan ba ang... hindi natin alam. Baka ganyan talaga, sabi ni Aling Marie. Ayan. Tuloy. Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang mga kasong direct assault at disobedience of authority laban kay Vice President Sara Duterte na isinampa ng ilang miyembro ng Quezon City Police District nang mangyari ang insidente sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City, kung saan dito'y dinala ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez na noong mga nakarang buwan ay kitang-kita kung paano raw di umano nagtroma sa ginagawang pangharas sa kanya, hindi lamang ng otoridad, kundi maging ng ilang miyembro ng Kongreso. Matatandaang naging kontrobersyal ang video online kung saan tila muntik-muntik pang ipitin si VP Sara ng isang pulis sa pinto ng ambulansya nang subukan itong kamustahin ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika. Ayon pa sa ilang developing report, bukod sa direct assault at disobedience to authority, ibinasura na rin ang Quezon City Office of the Prosecutor ang kasong grave coercion laban kay Vice President Sara Duterte sa kanyang Chief Security Detail at iba pang kaugnay ng insidente sa Veterans Memorial Medical Center. Ayon sa full report na inilabas ng ABS-CBN News, the Quezon City Prosecutor's Office has junked the assault complaint that police filed against Vice President Sara Duterte in connection to the hospital transfer of her aide last year. The Quezon City Police District had accused Duterte, the head of her security detail, and others of direct assault, disobedience to authority, and grave coercion during the alleged forced transfer of the Vice President Sara Duterte's Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez, to a private hospital. Police said videos showed that Duterte's security head, Army Colonel Raymond Dante Lachica, physically assaulted a police doctor during the November 23, 2024 incident. Lopez, ordered detained to the House of Representatives, reportedly fell ill after being told that she was being transferred to the Correctional Institute for Women in Mandaluyong City. The House at that time was looking into the OVP's fund use. Ano na?
Eto na ang mangyayari. Wala na. Absuelto na si BP Sara. Etong impeachment naman, wala na hong mangyayari. Anong petsa na? Ha? Gusto nyo marinig, isang nagmumukmuk na, nagmumukmuk siya eh. Bakit? Hindi natin alam sa kanya bakit daw yung hindi siya, walang suporta eh. Sino? Yung house leader daw. Hindi raw makitaan ng suporta. Anong explanation kaya niya dito? Bakit galit na siya? At humihingi na siya ng tulong. Hindi ko alam kung talagang masusuportahan ba kasi anong petsa na Miyerkules na. Miyerkules na ngayon. 2 tulog na lang, wala na. Tapos na ang session nila. Ito, pasok natin. Kung impeachment, ano yung status? Do you think kakayanin ba? Or inuupuan talaga? Yung mga complainants, tsaka kami na endorsers, nagawa na namin yung aming trabaho. Nagampanan na natin yung ating role na i-hold accountable si VP Sara Duterte. Ngayon, yung responsibility nasa House leadership na. At nangyayari ito sa gitna ng tumataas na paniniwala ng ating mga kababayan, pinapakita ng surveys, na dapat talaga matagalan sa pwesto si VP Sara. Ang nakakatakot ay baka malunod siya sa political noise na meron ngayon. So dapat malinaw sa House of Representatives, eyes on the ball, hold VP Sara accountable kasi yun ang tamang gawin. Sa inyo lang, sa pananaw nyo. Pero sa milyon-milyong Pilipino, hindi ho tama yung ginagawa nyo. Kayo-kayo lang nagpapagulo sa bayan. Bakit? Sipin nyo, 2 leader, binoto ng ilang milyon, kayo kakarampot lang yung boto nyo. Tapos gusto nyo ma-impeach. Ayaw na nga rin ng Pangulo kung sinakaupo ngayon Diba? Ayaw na rin. Pinagpipilitan nyo lang yung gusto nyo. Sabi ni Aling Ledesma dito. Diba? Antitigas daw ng ulo nyo. Bahala kayo. Tuloy. Tatagalan sir, inuupuan ba nila yung deliberate, yung pagtatagal? Ang tingin ko marami nangyayari doon sa politika natin ngayon which is affecting yung kanilang action on the process. Pero yun nga, gaya naman nangyari nakaraang 2 linggo, itong rallies, itong iba't ibang mga pronouncement, even from Malacanang. Pero sa dulo, we would like to remind yung ating colleagues House of Representatives, kailangan ng political will. Kinakailangan makinig tayo sa taong bayan. Hindi ito tulad 2 years ago na tahimik ang mamamayan. Ngayon, maingay ang mamamayan, sinasabi nila ang kanilang posisyon, tagal sa pwesto si Sara Duterte. Kaya walang dahilan para hindi maging matapang ang House of Representatives. Kuya, teka lang saglit lang kuya. Mukhang mali ata yung pagbabanggit mo. Matapang ang maingay ng mamamayan. Maingay ho ang mamamayan, ayaw nila ma-impeach si VP Sara. Pero kung babaliktarin mo ang istorya at pelikula, naku, mali ka kuya. Mag-survey ka muna kuya kung anong tama at sa mali. No? Ang dami na ho nagsasabi. Kung gusto nyo pagbuklod-buklodin, ang bansa, naku, mahirap yan kuya. Ang sabi nga ni Aling Josepina dito, naku, magulo talaga. Magulo talaga pag mga ganyan ang usapin. Ayaw nila ng ganyan. At ayaw rin namin na magkaroon ng problema pa. Mag-away ang mag-away. Pagwatak-watakin. Kung kayo gusto nyo, doon kayo sa bundok, baka pwede kayo. Sabi ni Aling Josephine, grabe. Aling Josephine, magaling ka talaga. Do you think may fourth impeachment complaint? Kung mayroon, sana yun na yung pipirmahan ng 103 members of the House of Representatives. So we're counting on yung continuing na pressure from our citizen complainants para yung House of Reps matulak na talaga to act on it. And finally, matransmit sa Senado. Teka lang, kuya. Teka lang. Meron na naman kayong citizen complainant? Sino-sino na naman ang pipirma dyan, kuya? Panibagong script na naman ba yan? Ayan sabi. Tanong ni Aling Jessie, bakit meron na naman ganyan? Akala namin mga kongresista lang ang kailangan pumirma sa pang-apat na complaint. Meron na naman pala kayong pinapalakad na citizen complainant. Aba. Ibang istorya ito. Makabagong istorya naman ata itong gustong palabasin ng mga, sabi ni Aling Mildred. Wag na. Total naman nagawa nyo na yung pag-complain nyo. Tigil na. Kung ayaw kayo suportahan, okay na. Parang magagaya lang yan doon sa pinail na kaso ng QCPD na na-dismiss. Dito kasi parang wala rin Kasi natatakot daw sila, na pumirma. At kumampi dito sa mga, taga mga kaliwa, kanan. Natatakot sila. Kasi wala silang makukuha ang boto. Kanino? Alam nyo naman kung sino yung malakas pagdating sa mga botohan. Totoo sa totoo lang yun. Kasi kung kinalaban nyo, kakalabanan nyo ang isang religious group na ito, for sure, ang boto nyo, lagpak. Wala kayong panalo. Kawawa ho yung mga taga-kamara.
Asahan nyo. Hindi ko alam kung may lulusot pa. Ha? O, survey tayo, mga kasama. Yung mga nakikita nyo sa camera na nagyayabang-yabang, I cite you in contempt. I cite you in contempt. Yes or no, yes or no. Tignan natin kung may lulusot pa sa inyo sa Mayo. Tsaka yung mga chair dyan. Tuloy. Hold na yung maraming mga congressman. Kayo po, anong nasa-sense niyo po? Well, I beg to disagree with Cong Benny Abante. Tingin ko, hindi lamang nagsasalita out in the open yung ating mga kasama sa Kongreso. Pero sigurado ako, itong mga miyembro ng House of Representatives, with the right timing and the right combination of factors, will step up and step out and show their support for the impeachment. Ano ang gagawin niyo sa congress? Pinili ko manimiran? Meron tayong iba't ibang mga pagkilos ngayon. No? So yung mga mamamayan, papahayag, pinapakita sa Kongreso, kung kayo ay maninindigan, hindi kayo nag-iisa. So sa Friday, meron tayong malakihan mga pagkilos in support of the impeachment of VP Sara. Again, these are citizens' action to remind the House of Reps na kasama nyo ang mamamayan sa pagpapatanggal kay VP Sara. Sir, just in case lang, now, Ito, abangan daw natin sa Friday ha. Tignan natin mga kasama kung mapapantayan nila yung ginawa ng religious group na INC. Yun, isang grupo pa lang yun. Isang ano pa lang yun ha. Wala pa yung ating mga ibang kababayan to. Titignan natin, baka mamaya makita natin So, abangan natin ha kung ano yung mga sinasabi nito ni Kuya. hindi siya mag-prosper ngayong 19th Congress. Hindi pa i-hear. Pwede pa support na i-hear. Posible pa rin naman. No? Hindi pa tapos yung 1 year ban. Ang interpretation kasi, ang one-year ban daw is upon initiation. Ang initiation ay yung filing and referral. So sa ngayon, nandun pa lang tayo sa filing, wala pa tayo dun sa referral. So, hindi pa siya nire-refer, so wala pa siya. Hindi pa nagkikick in yung one-year ban. And then, sir, yung blank items na on the budget, ano po ang reaction ng bayan? Siyempre, nababahala tayo. Kaya nga matagal na yung panawagan natin na dapat talaga gawing transparent ang BICAM process sa budget. Kasi di ba, tayo bilang bahagi ng House of Reps at yung mga citizen advocates natin, nasusubaybayan ang development ng budget mula sa komite hanggang makarating sa plenaryo. Pero blind tayo pagdating sa BICAM. So patuloy yung panawagan natin for budget reform, particularly, ibukas gawing transparent ang proseso sa bicameral process. So, hindi kayo hawa ng copy. Wala kami nakuha ng copy. Sir, throughout the budget process, is there ever a phase or stage na may blanks Wala daw siya nakuhang copy. Kwento nyo sa pagong. talaga? Ano ba, parang kailangan ko i-fill up ng staff or something? Walang ganun. Medyo matagal na rin naman yung ako nagtrabaho sa Kongreso bilang staff pa dati. Wala akong naririnig na ganong mga karanasan from before. Kasi sa haba ng dinaanan ng proseso mula sa agency, sa vision hanggang sa DBM, hanggang maging NEB at maging GAA, medyo mahirap na may bakante kasi ang dami ng dinaanan ng proseso. So again, kung ito man ay nangyari sa BICAM, ang call natin to make the BICAM process transparent. Thank you, sir. Attorney, kasama ko kayo sa first na nag-file na. Ako, wag na to. Hindi naman senador ito Hindi naman ano yan 'di ba? Hindi naman kongresista. Nagtataka tayo bakit nandiyan yan si Kuya. Oo. Explain natin yung bicameral conference, anong balita rito. Gusto natin malaman. Dito sa binalita na to at maliwanagan tayo kung ano ba yung report nila rito pagdating sa usapin na ito. Gusto natin malaman hindi yung ginagawa tayong mga blanko-blankuhan na lang. Mahirap yun. Yung parang wala kang alam. O kaya, binabalitaan ka ng walang kalaman-laman. Mahirap yun. Ito, tignan natin titignan din natin, alamin natin kung meron silang mga mababanggit dito. Ang kontrobersya tungkol sa mga blanco sa BICAM report ng 2025 budget umabot na po sa Korte Suprema. Ang punot dulo ng kontrobersya, ano ba talaga ang kapangyarihan ng tinatawag na Bicameral Conference Committee? Teka, ano yun? Ganito po. Ang Senado at ang Kongreso gumagawa ng mga panukalang batas. Isang halimbawa po dyan ang taunang budget. Pero siyempre, madalas may mga pagkakaiba ang mga yan sa detalye, sa mga numero at pati po sa pagkakasulat ng batas. Pero kailangan kasi isang version lamang po ang pipirma ng Pangulo. So paano yun? Diyan papasok ang tawag na BICAM, ang Bicameral Conference Committee. Isa po itong joint committee na kinabibilangan ng 8 senador at 16 na congressman na siya pong paplansya sa mga pagkakaiba ng dalawang bersyon. Kumbaga, trabaho po nito na i-reconcile o kaya pag-isahin yung mga nagkakaibang detalye o wika sa bersyon ng Senado at ng Kongreso. Sa teorya, ang bersyon na gagawin ng BICAM ay ang final version na aprubahan ng Senado at Kongreso para po pirmahan ng Pangulo. Pero ang totoo po niyan, kung merong Senado at merong mababang kapulungan, ang BICAM ang parang nagiging pangatlong Kongreso na minsan may sariling pag-iisip at merong sariling mundo. Bakit po? Nahilig na rin po kasi ang BICAM na magpasok ng sarili nitong mga insertions na hindi naman pinagtatalunan ng dalawang chamber. Isang malaking halimbawa po riyan ang ating national budget ng 2025. 288 billion pesos ang dinagdag ng BICAM sa budget ng DPWH. Wala po yan sa original na mga bersyon ng Kongreso o ng Senado, kaya hindi po siya pwedeng tawaging reconciliation.
Samantalang bilyon-bilyon ang tinanggal sa mga budget ng DepEd, DOH, DOLE at kung ano na pa. Wala rin po yan sa mga bersyon ng Senado o ng Kongreso. Dinagdagan din ang mga budget ng Kongreso, Senado at ng Malacanang. Noong 2020 naman, higit dinoble naman ng BICAM ang unprogrammed funds ng gobyerno mula 281 billion ginawang 731 billion pesos. Saan galing ang otoridad ng makapangyarihang BICAM? Kung tutusin po, baka questionable pa nga ang existence ng BICAM. Bakit po? Sa Article 6, Section 26 ng 1987 Constitution, ito po ang proseso ng paggawa ng batas. Ang lahat po ng panukala kailangan dumaan sa 3 readings sa Kongreso at Senado. First, second, and third reading. Pero ito po, nakasaad din sa Section 26 ng Constitution na upon the last reading, yung third and final reading ng bill, no amendment thereto shall be allowed. No amendment shall be allowed. Oh. Kung gayon, saan papasok ang trabaho ng BICAM? At bakit pwede nitong amyendahan o kalikutin ng panukala matapos ng third and final reading? Kung tutusin, ang BICAM kasi na hindi man lang nababanggit sa konstitusyon o sa kahit anong batas. Katunayan po, isa sa mga panukala ng Consultative Commission ni dating Pangulong Duterte noong 2018 ang magdagdag ng isang probisyon sa konstitusyon para lamang kilalanin na meron ngang BICAM committee ang Kongreso in existence. Dahil sa ngayon, ang BICAM lamang po ay binubuo lamang ng Senado at Kongreso sa pamamagitan po ng kanilang sariling mga House Rules. Halimbawa, sa Section 62 ng House Rules, inaatasan ng Conference Committee na gumawa ng mga reconciled version ng isang panukala. Sa Section 63 ng House Ito explanation lang to ng nagaganap sa BICAM. Pero ang problema kasi mga kasama, yung mga blanco. Blanco ang problema eh. Oo, nandun na yung pagsusuri, paggagawa ng batas ng dalawang house. Pero bakit merong mga blanco? Sino ang dapat managot? Sino ang nag-fill in the blank? Wala pang umaamin. May umamin na merong ang blanco, pinaliwanag niya. Oo. Typographical error. Wow. Ibang klase magpaliwanag, Kahit huling-huli na eh. Tapos pagtatakpan nyo pa ng mga ibang issue, aba. Hindi na ho matatanggal yung mga issue na yan. Kilala ho kayo ng taong bayan. Mas maganda pa si Ate Alice Soto pag nagbalita. Maganda talaga eh. Oo, ibang klase. Yung kagaya nung nakaraan, sapul si Oo, pahiya siya eh. Diba? Pahiya talaga. Kilala nyo ba yun? Barbero yun eh. Napahiya kay Miss Alice Soto. Eto, mas maganda to. Petisyon laban sa 2025 budget eh. Alamin natin kung ano yung mga petisyon dito. At maganda sa maganda, sana yung budget na yon ay ipawalang bisa ng Korte Suprema para sigurado ulitin. 'Di ba? Ganun lang kasimple yun at hindi magamit sa masama. Hindi magamit ng mga durobo sa pamumulitika di umano. Sa ibang balita, iniyakyat na po sa Korte Suprema ang pagkwestiyon sa di umunoy mga blankong item sa Bicameral Conference Committee report ng 2025 General Appropriations Bill. Panawagan po ng mga petitioner na ibasura yung ipinasang pambansang budget dahil sa nasabing paglabag sa batas. Tama. Vera sa balitang yan. Kwenestyon sa Korte Suprema ang legalidad ng ilang probisyon ng Republic Act 12116 o ang 2025 General Appropriations Law. Sa petisyon for certiorari, hiniling ng mga petitioners na ipawalang bisa ang pambansang budget dahil umano sa paglabag sa batas. Partikular nilang kinukwestiyon ang blankong bahagi ng bicameral report ng Senado at Kamara na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong piso. Isa na rito ang pondo ng Department of Agriculture na may blanko umanong espasyo. Pero ang Senado hindi nababahala sa petisyon, sabi ni Senate President Francis Chis Escudero, pagkakataon ito para malinawan ang taong bayan na hindi iligal ang blankong committee report. Maaari naman kasi anya itong itama ng House Appropriations at Senate Committee on Finance na siyang nagbalangkas ng detalye ng budget. Mas hudyat o simbolo yan kung gaano nakainit ang politika sa ating bansa. Kuya, hindi issue dito ang politika. Ang issue dito yung mga blanco. Bakit ganyan na naman ang explanation nyo, kuya? Tsaka masyado ata kayong Sino ho ba ang namumulitika? Ang tanong ng ating kababayan, lalong-lalo na si Kuya Gerald. Sino ho ba ang unang namumulitika? Ano ho ba ang nangyari kay BP Sara at sa mga staff niya? Diba? Yun ang tanong. Hindi nyo ba naramdam nyo, kuya? Hindi nyo ramdam? Pero ramdam ng milyon-milyong kababayan natin, lalo-lalo na sa Mindanao, Cebu, Davao, Leyte, Luzon, Bisaya,
OFW at mga migrante natin. Ramdam nila, milyon-milyon kababayan natin. Pero ang pagpapaliwanag nyo pa rin, salungat pa rin, kuya, sabi ni Aling Chiri. Oo, salungat pa rin. Bakit ganon? Bawat isang bagay na lang, malaki man o maliit, ay pupunahin, dadalhin sa korte, rereklamuhan at ipepreso. Grabe. Pero bahagi yan ng sistema natin ng demokrasya sa ating bansa. Hindi yan dapat kinakatakutan. Hindi yan dapat tinatakbuhan palayo. Hinaharap dapat yan. Saan? Dahil nga, dapat lamang naman lahat ng opisyal ng pamahalaan sumagot sa katanungan at maging accountable sa anumang ginawa o hindi nila ginawa. At sa dulo, kung hindi magkasundo, korte ang magpapasya. Nanindigan naman si Escudero na hindi maaring iwang blanco ang anumang pahina sa inaprobahang budget at walang blank item sa enrolled bill na isinumite ng Kongreso at nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala si Escudero na ang mga petisyon para questionin ang legalidad ng budget at iba pang inaprobahang batas ng Kongreso ay bahagi lang ng umiiral na demokrasya. Nakaiba sa journal, sa pinagdebatihan, yan ang katumbas ng Bicameral Conference Committee report sa mas simpleng mga batas. Kung may conflict sa pagitan ng journal at ng enrolled bill, ang tawag dyan, journal entry rule o enrolled bill principle. Nagdesisyon ng Korte Suprema sa mahabang mga desisyon na ang sinusunod at pinapairal na batas sa ating bansa ay ang tinatawag nating enrolled bill. Kung ano ang nandun sa batas na pinirmahan ng Pangulo. Nakalang, kuya. Ang usapin nga, ang problema nga, ang naglik nga na issue, yung mga blanco-blanco, pinagsasabi mo naman enrolled bill eh. Yun ang sinasabi mong batas eh. Oo, andun na tayo. Kasi nga, nagkaroon na nagkaroon na ng amount. Pero kung pagtataliin mo, simula sa bicameral committee na blanco, na dapat nandoon yung total amount, suriin mo. Suriin nyo. Kung magkano na yung madadagdag dito sa enroll bill na may pirma, na may kumpleto ng amount. Yun niya kasi pinapamukha nyo sa ating kababayan, lalong-lalo na. Sabi yan ni James. Yun ang pinapamukha nyo sa mga tao ngayon eh. Dahil na nagkabistuhan ng araw. Pero hindi nyo sinasabi kung ano yung mga bagay-bagay na dapat doon kayo magpo-focus, ha? Kasi meron silang nakikita, lalong-lalo na si Congressman Ungab at si Atty. Vic Rodriguez. Alam nila yan. Diba? Meron daw anomalya, di umano. Bakit di kayo mag-focus doon? Lagi nyo sinasabi, enroll bill ay batas. Oo, ang bicameral ay hindi batas. Haba? Diba? Yun ang batas. Hindi ko anumang report bago nun. At yan din ang sinulat. Hindi mo pala alam ang report eh. Bakit ka pumirma? Ulitin natin ha. Yung sinasabi niya kasi yung enroll bill ay nasa batas na kasi permado na. Bago sumunod doon, hindi niya alam. Bakit yun ang pinapakita mo sa tao, sinasabi mo sa tao, itong enroll bill? Ang isabihin mo, sagutin mo sa tao, yung permado nyo di umano na blanco. Tapos sabi mo, hindi mo alam. Yun ang batas. Hindi ko anumang report bago nun. At yan din ang sinulat namin sa Hindi kung anumang report bago yun. Aba. Ibig sabihin, pinasisinungalingan mo di umano, yung bicameral, walang saysay. Paano magiging enroll bill yun? Di wala na. Hindi na napagdebatihan kung ano ilalagay doon sa bicameral. Basta enroll bill, okay na yun. Walang saysay yung bicameral, walang saysay yung kuya. Ganun ba kasimple? Sabihin mo lang, kuya, para alam namin. Ha? At tatahimik na yung ating kababayan, lalong-lalo na si James. Diba? Na kung may pagkakaiba ang BICAM report, kulang man, sobra o mali ang total, at yung actual na enrolled bill, yung enrolled bill ang susundin. Yung enrolled bill ang... Kita mo. Di wala na sa yung bicameral committee report. Ang susundin nyo lang enrolled bill kasi pinirmahan na. Mali, kuya. Sabi ni Aling Jasmine, mali. Huwag nyo lokohin ang kababayan natin. Hindi nyo na may lulusot dyan. Buko na kayo, sabi ni Aling Jasmine. Sinabi naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na kailangan pang basahin ang nilalaman ng petisyon at magbibigay ng pahayag sa pamamagitan ng Solicitor General. May Ann Corbera para sa Mata ng Agila. Kita nyo? Ibang klase, no? Kahit nagkabuko-buko na sila, yung isa nagtatakbo na, tapos yung isa sinabi niya, Kongreso, House daw ang dapat magpaliwanag. Talagang pinagpipilitan nila ang kagustuhan nila. Baka may pinagtatakpan, sabi ni Aling Mildred.
Oo, Kuya Gus, baka naman may pinagtatak hindi ko ho alam. Baka nga meron, sabi nila, 'di ba? Kasi kung wala naman diyan, wala ring, kampi-kampihan diyan, ikaw magpapatanong ka, "Oo nga, bakit nga may blanko?" Yun lang, sabi ni Aling, Mildred. Kaya sabi ko sa inyo, abang-abang kayo lagi sa ating daily upload, Umaga, hapon meron po tayo. Kaya kung hindi ka pa naka-subscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan, Hanggang sa muli, bye-bye!